Not on my watch. Binigyang diin ni AFP Chief of Staff Romeo Brawner Jr. na walang mangyayaring coup laban sa administrasyon. Nagpakitang gilas naman ang mga tropa ng Pilipinas at Amerika sa isang military exercise sa Calayan. Ang detalye sa agenda report ni Francis Polpe. Eksena ito sa Salaknib 2025 exercise sa pagitan ng mga tropa ng Pinas at Amerika sa Calayan. Bahagi yan ng tinatawag na Complex Air Assault and Airport Seizure Operation, isang key component ng Maritime Key Terrain Security Operations. Layunin nitong pahusayin pa ng dalawang puwersa ang pag-secure sa mga vital at strategic location. Bukod sa Chinook, tampok din sa pagsasanay ang ilan pang assets, gaya ng B-22 Osprey at Black Hawk helicopters. Lahat ng assets na available sa atin will be utilized that to train yung ating mga personnel, particularly dito sa mga makabagong capabilities na ito. Matunog din ang pananatili ng US Typhoon missile system sa bansa na una nang iprinotesta ng China. Pero sinalag ito ng Department of National Defense at sinabing labas ang China sa anumang deployment at paggamit sa mga exercise ng military asset ng Pilipinas o mga bansang kaalyado nito. Lumahok din sa Salaknib 2025 ang mga miyembro ng Philippine Scout Ranger kasama ang US Army mula sa 25th Combat Aviation Brigade ng 25th Infantry Division. Nagsagawa sila ng cold load infiltration operation, lula ng isang Black Hawk chopper. Binigyan naman ng Outstanding Achievement Medal sa exit call sa Camp Aguinaldo si Major General J. Bargeron ng US Indo-Pacific Command para sa kanyang mga ambag sa pagpapatatag ng security and defense cooperation ng Pilipinas at Estados Unidos. Commendation Medal at Ribbon Award naman ang ipinagkaloob kay Lieutenant Colonel Daniel Thomas ng US Air Force para sa kanyang dedikasyon. Pinasalamatan sila ni AFP Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. sa kanilang commitment para mapatatag pa ang strategic partnership sa pagitan ng dalawang bansa, partikular sa defense policy planning at regional security collaboration. Kasabay naman sa pagdiriwang ng ika-14 na anibersaryo ng Philippine Army Signal Regiment ngayong araw, pinasinayaan ni Army Chief Lieutenant General Roy Galido ang bagong pasilidad, equipment at mga sasakyan na gagamitin sa utos na pagdepensa sa cyber domain. Samantala, binigyang diin ni Brawner na walang kuditang mangyayari sa hanay ng militar sa kanyang pamumuno. Mananatili raw silang tapat sa konstitusyon at sa chain of command. Nagbabala rin siya sa patuloy na pagpapakalat ng disinformation tungkol sa mga sundalo, sabay sa paghimok sa publiko na suriing mabuti ang mga impormasyong nakikita sa social media bago maniwala rito. Para sa agenda, Francis Polbe, Billionario News Channel.